Hello, magandang gabi sa lahat, madaling araw, tanghali, hapon, sa lahat ng nakakapakinig ngayong Hello, magandang gabi sa lahat, madaling araw. Nakakapakinig ng ating live. Ayan, mayroon tayong live ngayon. At mayroon din tayong live bukas. At kung tayo'y mayroong magiging oras sa mga weekdays, magla-live din tayo. Pero pipilitin natin na laging mayroong live sa every Sunday. Ayan. At ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinakamahirap na gawin kahit Kristiyano ka pa. Pero kung ito'y ating maiintindihan, ito'y makakatulong sa bawat isa sa atin. Let's be honest tonight, ano? May mga taong may mga tao bang sobrang nakasakit sa iyo na kahit gusto mong kalimutan, hindi mo magawa? Yung mga tao na sobrang nakasakit na kahit ilang taon na ang lumipas, parang kahapon lang nangyari. Sakit, di ba? And minsan kahit ilang Lord, I forgive them na sinabi mo, parang hindi pa rin buo. Parang may kirot, merong sakit, hinanakit. Alam mo kung bakit? Kasi minsan we say, I forgive with our mouth, pero hindi pa tapos ang puso natin. Tonight we're gonna deal with that. We're gonna talk about forgiveness, not the easy kind, but the real, raw kind. Let's go straight to the word. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 14, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Simple lang, ano? Pero totoo. Pansinin nyo, hindi sinabi ni Lord, forgive them when you feel ready. Hindi rin niya sinabi, forgive them when they say sorry. Sinabi niya lang, forgive. Kasi ang kapatawaran, hindi nakabase sa emosyon mo. It is based on obedience. Obedience to the Lord. Kung gusto mong maranasan ng tunay na kapayapaan, kailangan mo ring matutunang magpatawad. Sa totoo lang tayo, forgiveness is hard. Mahirap magpatawad. Lalo nang mahirap magpatawad sa taong hindi nagsisisi. At ang hirap magpatawad sa taong inuulit-ulit yung sakit. Minsan sinasabi natin, Lord, pinatawad ko na siya, pero deep down, every time naririnig mo yung pangalan niya, parang bumabalik lahat. Parang fresh na nangyari sa'yo. Naaalala mo lahat yung ginawa niya, naaalala mo lahat yung sakit ng tao na yun. And that's okay. It doesn't mean hindi mo pinatawad. It just means healing takes time. Pero kapatid, tandaan mo ito. When you choose to forgive, you're not saying, okay lang, wala yon. Hindi ganun yon. You're saying, I refuse to let this pain control my future. Forgiveness doesn't erase the memory, but it removes the power of that memory to destroy your peace, ang iyong kapayapaan. Kasi habang hawak mo yung galit, hindi mo namamalayan, ikaw pala yung nakakulong. At yung taong kinasusuklaman mo, malaya nang lumalakad. Type amen nga kung nakaka-relate ka. Now listen,
Forgiveness is not weakness. Forgiveness is freedom. Sabi nga nila, mayroon ako nabasa, holding a grudge is like drinking poison and expecting the other person to die. Yung paghawak mo doon ay para daw pag-inom ng lason, pag-inom mo ng lason at inaasahan mo na yung yung kabilang tao na yun ang mamamatay. Kaya pag bumabalik yung sakit, kapag naririnig mo ulit yung mga salitang sumugat sa'yo, hinto ka, pause, hinga ng malalim, at paalalahanan ang iyong sarili na with Christ, I can release the pain. With Christ, I can find peace in the middle of the storm. With Christ, I can start again. Because forgiveness doesn't make them right. It makes you free. At kung gusto mo talagang maranasan yung kapayapaan na sinasabi sa Bible, kailangan mong bitawan ang mga bagay na sumisira sa loob mo. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other as in Christ God forgave you, just as in Christ God forgive you. Grabe na patawarin mo kasi pinatawad ka rin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran niya, pero binigay pa rin niya. At kung siya nga kayang magpatawad sa atin kahit gaano tayo kadumi, sino tayo para ipagkait yun sa iba? Hindi madali, oo, pero posible through Christ. Maybe ngayong gabi may mga pangalan na biglang pumasok sa isip mo. Yung taong sinaktan ka, niloko ka, iniwan ka, o siniraan ka sa likod mo. Maybe God is whispering right now, anak, bitiwan mo na, ako nang bahala. You don't have to fix everything. You don't have to chase closure. You don't have to surrender the pain. Let go. Not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Let's pray, mga kapatid. Whenever you are, wherever you are, just close your eyes and open your heart. Lord, salamat po. Dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, pinapatawad mo pa rin ako. Tulungan mo akong magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Tanggalin mo po ang galit, pait, at sakit sa puso ko. Bigyan mo ako ng pusong marunong magmahal kahit nasasaktan. At palitan mo ang kapayapaan. Kapalitan mo ng iyong peace ang lahat ng sugat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Brothers and sisters, kung nararamdaman mo yung mensaheng ito, huwag mong sarilinin, share mo sa wall mo, baka may tao na kailangang marinig na may pag-asa pa kahit nasasaktan. At i-comment mo sa baba, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Kasi tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para yan sa'yo. At kapag natutunan mong magpatawad, doon mo mararanasan ang totoong kalayaan. At lagi nating tandaan, Christ doesn't teach me to forgive. He gave me the power to be free. At muli kung na-bless ka dito sa ating mensaheng ito, paki-share, like, and follow mo naman yung ating page. At God bless sa lahat ng makakapakinig at makakapanood ng replay. At mamaya, pagbalik natin, meron ulit tayong topic na pag-uusapan. Kailangan natin na baka kasi makalimutan ko yung mga ibang mga topics. So ang ginagawa ko kasi dyan, pag mayroong
na-inspired ako by the Holy Spirit kahit nasa sasakyan ako o nasa biyahe o ako lang mag-isa. So, meron tayong mga naiisip na topics na gusto nating i-discuss dito sa ating live. At muli, God bless sa lahat at shout out kay JP Wax. Ayan. Paki-share nyo at ulitin ko, share, like, and follow. At maiiksi lang yung ating live para hindi tayo masyadong bombarded ng mga ng mga bagay-bagay. At sa muli, God bless to all. Ito si Kuya Jay. Peace.